Hindi mo mapalaki ang negosyo mo ngayon kung maling tao ang mga kasama mo ngayon. Kahit na gaano ka kagaling, pero kung maling tao ang mga kasama mo, tsak na mahihirapan ka pa rin. This video nga pala mga boss ay para sa mga kaibigan natin dyan na meron ng negosyo at gusto nyo nang mag-scale up ng negosyo nyo, or sa mga busing natin dyan na nagbabalak pa lang na magnegosyo. So tapusin nyo po yung video na to dahil I will share some of my experience, lessons sa mga napagdaanan ko po sa pag-hire ng mga tao at kung paano nyo po ito gamitin para mapalaki niyo po ang inyong negosyo. Isang malaking factor bakit matagal ang pag-unlad ng ating negosyo is because of our employees. And kailangan niyo po yang i-consider. Yo, what's up mga boss? It's me again, Roger Silvido. At meron na po akong 10 taon na experience sa pagninegosyo. At dahil maliit pa lang po ang negosyo natin, syempre, tayo pa rin yung nag-hire ng mga tao. Medyo mataas na rin yung experience ko sa pag-hire ng iba't ibang uri, iba't ibang klase ng mga empleyado. Noong nag-uumpisa pala ako sa pagninegosyo mga boss, ang mindset ko talaga dati, every time na nag-hire ako ng mga tauhan, dati para sa akin okay na kung makakita ako ng tao na willing matuto, tao na mapagkatiwalaan, tao na kaibigan natin. Yun, kinoconsider ko yan dati na i-hire ko. Kakilala natin, mga relatives natin. Akala ko dati yan yung pinaka-perfect na dapat kong i-hire sa negosyo ko. At alam nyo ba kung ano yung nangyari? Nagka-leche-leche yung negosyo ko. Ang daming delays, ang daming stress, ang daming sakit sa ulo, ang daming palpak, at ang daming mga kagaguhan na nangyayari sa negosyo ko dahil sa mindset na yan. And alam nyo kung ano yung rason? Dahil mali ang tao na na-hire ko. Kaya since then, I started being intentional sa pagpili ng tamang tao, ng tamang empleyado, na swak sa pagpapatakbo ko sa negosyo ko, at doon ko palang paunti-unti na nararamdaman na umuusad na yung negosyo namin. Kung gusto mong mapalaki ang iyong negosyo, dapat mo ding i-level up ang pag-hire ng tamang tao. Kasi alam nyo mga boss, ang negosyo natin, it's not only about the products, it's not only about the services, it's not about the marketing, it's not only about the sales, kasama din po dyan yung mga tauhan natin. The people who run our business. If you can find the right people, the right team, then you will have the right execution. Mas maganda yung dynamics ng negosyo mo. Mas mabilis na lalaki yung business mo. Mas mabilis na uunlad ang negosyo mo. Isang example po dito mga boss, no? Sa kaibigan ko na meron siyang freelancing business. Kasi dati yung experience ko talaga is isa akong online freelancer. Nakwento niya sa akin na meron siyang isang project, and then swerte talaga siya during that time dahil meron siyang na-hire na isang magaling na virtual assistant. Okay? Hindi lang magaling. Actually, magaling din sa pakikisama sa team, magaling makiramdam, at isa pa doon is very loyal sa kumpanya niya. Since then, siguro mga 3 months. 3 months lang, ang laki talaga ng impact niya sa team nila. Ang bilis na lumaki yung business nila. And then sa ngayon, nung nag-usap kami last time, sabi niya sa akin na naging partner na talaga sila. Ginawa niyang partner yung tauhan niya. Binigyan niya ng share sa business niya dahil very valuable yung tao na yun sa kumpanya nila. Kaya mga boss, kung seryoso ka talaga na mapalaki mo yung negosyo mo ngayon, try to evaluate your team. And then, if mag-hire ka ng tao sa susunod, huwag kang basta-basta lang na mag-hire ng isang tao. Mag-hire ka ng tamang tao para sa negosyo mo. Hanapin mo yung tao na hindi lang sa magaling, hanapin mo yung tao na naka-align din sa vision mo, hindi lang sa resume nila. Sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako na isa sa factor, isa sa rason
bakit lumalaki ang isang negosyo is because of company culture. Kasama na dito kung paano yung dynamics ng mga tao mo sa loob, kung gaano ka-toxic yung organization ninyo, dahil malaking factor talaga yan kung lalaki or hindi ang negosyo mo. The more na mas healthy yung organization mo, mas maganda sa business mo. Kasi sa totoo lang mga boss, para sa akin yung skills ng tao, madaling ituro yan, di ba? Pero yung ugali, yung behavior, yung pakikisama niya sa ibang tao, sa kanila talaga yan eh. Kumbaga, depende yan sa upbringing talaga nila sa family nila. Kaya it's very important talaga sa akin mga boss na mapanatili ko yung company culture namin na intact siya, walang nag-aaway, or kung mayroong nag-aaway man, madali siyang ma-fix, madali siyang mabigyan ng solusyon dahil malaki talaga ang impact niyan bakit mabagal ang pag-usad ng negosyo mo. Huwag ko kayong mag-alala mga boss dahil hindi ko kayo nag-iisa sa struggle na yan. Ako man po, dumaan din po ako sa sangkatutak. Ang dami kong palpak dati, ang dami kong bad hire talaga dati. And which pagdaanan ko talaga the hard way. And sana sa video na ito ay marami kayong natutunan. And sure naman talaga ako na every time na meron tayong mga maling desisyon, ang importante talaga doon ay meron tayong mga natutunan. Next time mga boss, if mag-hire kayo ng tao, try to ask yourself, if this person can give value or can help my company grow, or dagdag stress lang to sa akin. Okay, so choose wisely kasi future ng negosyo mo ang nakataya dito. Kung gusto nyo po ng ganitong klaseng content, follow me on my YouTube channel. Okay, ilalagay ko na lang po sa description, or follow my Facebook page. Meron din po tayong TikTok. Or mas maganda, invite ko kayo na mag-join sa Facebook group natin, which is Work Smart Community. Pwede tayong mag-usap doon about life, about business, and anything. Okay? So, pasok lang kayo sa loob and then see you there. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!